Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos sa kanyang katapatan at biyaya sa atin. At tayo po ngayon, we are on our day 2. Day 2 na po sa ating camp. At saya naman po bawat isa nakatulog kahit puyat. Mahalaga nag-enjoy kayo sa billiard. At yung mga bata ay paglangoy naman. Mga kwentuhan. At ngayon po ay simulan natin ang umaga natin sa panalangin. Bigit na lamang po natin ating mga mata. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay malapit sa inyong trono ng awat biyaya. Salamat po at kami muli inyo pong dinamon. Kami po ay magpatuloy ngayon po sa aming camp. Kami po ay sumamba at puri pasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, ng bawat isa po sa amin ay sikapin ano po ang inyong kalooban. At kami po ay patuloy ng kinig sa inyong salita. Kundi kami po ay buhayin na aming po mga natutulog na diwa. At kami, Panginoon, ay mas lalo pong maging handa sa bawat pagsubok, sa bawat problema na aming po kakaharapin. Kaya sa umaga po na ito, kami ay sa biyaya po ng Banal na Espiritu. Kami po ay pangunahan sa aming pong gawain. Ito pong programa na ito, hindi lamang po namin ginagawa para sa aming pong pansariling kagustuhan, kundi ito po ay alam po namin na ginagawa po namin ito para sa inyong kapulihan. At ang bawat isa po sa amin ay tunay po na pagpapala ang naagos mula po sa inyong kaluwalhatian, mula po sa inyong kaharian. Kaya po kami ay sa umaga na ito, samahan, at maibigay po namin ang lahat po ng papuri sa inyong pangalan. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Umalis po tayo sa Panginoon. Uwitin po natin ang ay mga lyric. Yan po. Sige. Awitin po natin ang Lead Me to Calvary. First stanza. Ready? Sing. King of my life, I crown thee now. Thy shall the glory be. Lest I forget thy Lord crown brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast slain, tenderly mourned and wept. Angels and bells of Magdalene guarded thee whilst thou slept.
daily my cross for thee. Even the cup of grief to share, thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Lead me to Calvary. Panginoon, susunod po natin awitin, Mansion over the Hilltop. We have verses. First stanza, ready? Satisfied with just right to low, a little silver and a little gold. But in that singing, where the rest will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright light where we'll never go. And someday under, we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Ano na po tayo makaupo? Nakataon po na ito ay ating pong ganda ang ating mga puso at isip sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Tawagin na po natin na ating tagapagsalita is none other than tawagin na po natin si Sir Juan. Sir Juanita. Good morning po, fellow Christians. Yes. Sige po, tayo po tayo nga para sa pagbabas po ng ating mga pagsalita po ng Diyos. Biling pagbibigay tayo. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verses 22 to 25. Colossians chapter 3 verses 22 to 25. Nandiyan na po ba? Christians? Amen. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. So from verses 22 to 25. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of your inheritance. For For ye serve the Lord Christ, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. To the Lord. Hindi naman i-pray. I-pray naman. Okay. Good morning po. Happy po ba tayo? Nandito tayo ngayon. Amen. Matagal tayo. Next year po, sasama pa kaya? Sasama pa? Atin pa po ba? Okay. Mahina yata. Good morning po ulit. Ngayong umaga, napaka-bless po natin kasi magkakasama tayo dito at wala tayo sa labas at nag-scroll ako sa Facebook kung mga nagpipinitensya. Sinusuntok. Wala tayo sa ganun. Wala na po tayo sa ganun. No? Napaka-bless po natin kasi magkakasama tayo as Christians. At alam naman po natin yung reason, hindi tayo nandito para mag-enjoy, mag-swimming, banding, kundi nandito tayo para fellowship with our Lord, di po ba? Magkasama-sama tayo, yun po ang dahilan kaya tayo nandito ngayon. So, enjoy po natin itong ating camp at sana po, pag
sa ating mga puso. Okay po. Sige po, kung tatanong ko po kayo, tatanong po ako, ano? If I will ask you why you are a Christian, how do you say that you are a Christian? Paano mo nasabi na ikaw ay isang Christian? Total, ganyan po talaga yung tema sa panahon po natin ngayon, di ba? Na Holy Week, sabi nila Holy Week. Sikat na naman po ang kay... Di ba labas na yung picture ng kay Mel? Passion of the Christ, yung mga ganyan. Nung bata po tayo, iba, siyempre, iba yung pagkakaalam natin sa Krisyano. Alam ko lang, pagka ganyan, bawal maligo eh. Pero, niligo na ako ngayon. So, tanongin ko po ulit kayo, why or how do you know that you're a Christian? Sino pong pwedeng sumagot? Kasi mga kabataan na natin, parang marunong sumagot sa mga kabataan. Alright. Sige nga po. Sino pong pwedeng sumagot? How do you know that you're a Christian? Paano mo nasabi na Krisyano ka na? Wala po tumitingin sa akin at yun sino pang mga ano natin dito? Sino pang pwede? Wala. Wala mag-volunteer. Kasi si Bro Love yun, gusto niyo po umarnay kung ano yung sagot niyo. Amen! Sige, bro. Sige. Isa-isayin ko na lang po itong mga kabataan natin. Dalawang lalaki na lang, tsaka dalawang babae. Para po yan po. Because I know that I'm a Christian because I believe that there is God and I have faith in Him. Sige po, isa pa. Lalaki. Huwag tumingin sa akin. Tumingin ako. Tumingin sa akin. At yan lang, ngayon sa akin. Sige po. Kay Allen. Allen, sige. Hindi ka na ako. Saan mo nasabi na Christian ka? Yung Christian ko. Kasi po dahil usually po po si Gary Teddy. Hindi ko wala po ako nag-gano'n po dahil. Hindi ko wala ko nag-gano'n yung Christian ko. Babae naman para kaya na po para kay Bia. Dito yung tingin yung katabi eh. Gala ulo. Yung pagiging Christian po, ito po yung isang identity ng mga tao po na which is po, yung nagtiwala po kay Jesus Christ, yung may faith ka na po kay Jesus Christ. Yun po yung identity lang. Kapag may faith ka na po kay Jesus Christ, then yun po yung identity na Christian ka. Hindi po, yun. Kay ano kanya? Hanggang dito lang yun. Hindi na ako nag-ibot-ibot. Kapag-ising, para hindi ako Galaw pagkalaw. yung ulo ko. Hindi ko gagalaw yung ulo ko. Okay na to. Alam po, di ba, merong pagkakasal na bago masabi niya sa mga Kristyano, is yung pagtanggap mo sa Panginoon at ay masilip ka, pag-repent syempre, pag-repent away sa mga sins, pag-follow sa ayun, pagiging safe po, syempre yung pinakalaban natin na i-identify or that bilang bago mo magiging Christian, kailangan maging safe ka muna. And nag-repent ka sa sins and nag-turn away sa dati mo ikaw. And then mag-audio sa mga pangalan sa Panginoon and magpapatuloy sa ministry. Okay. Salamat po sa mga sagot ng mga kabataan. Ganyan po sa mga... So ako po, wala po. Okay po, para maging klaro po sa atin, kailan po ba tayo the moment na naging Christian? Kailan po tayo the moment na naging Christian? Dahil po ba, naging Christian po ba tayo nung tayo ay nabaptize?
Naging Christian po ba tayo? Nung tayo ay nagsimula na umattend sa Baptist, sa Living Light Baptist Church. Di po ba? Hindi po, di po ba? Kailan po? So, the moment po na na-realize natin sa ating sarili na alaman natin na tayo ay mapapahamak, may naghihintay na yung fear kapag tayo ay namatay. At hindi natin kayang iligtas ng ating sarili. And the moment na nalaman po natin na meron po tayong Savior. Sino po yung Savior natin? Si Jesus Christ, tama po ba? Nung nakilala po natin yun, kasi before, di po ba, may kinikilala naman po talaga tayo. Pero nung na-realize po natin na mapapahamak pala tayo, mapapahamak yung ating kaluluwa, at pinagkatiwalaan po natin yung Savior na pinadala, at ibinigay natin yung ating 100% trust and faith natin. Yun po yung moment na tayo ay naging Kristyano. Amen po. Hindi po dahil yun sa amin sa ginagawa po natin, nag-baptize tayo, naging mabuti ka na. Hindi dahil na dati kang umiinom, di ka na umiinom, dati kang nagsusugal, di ka na nagsusugal. So, i-reflect lang po natin yun na naging Kristyano po tayo the moment na kinilala po natin ang ating tagapagligtas at ipinagkatiwala po natin sa Kanya ang salvation. Amen po? Okay, so ang tema po natin is what matters most. So what matters most is not our own works. Hindi po yung ating mga sariling gawa. Na karamihan po ng mga sekta ay ganyan pa rin po ang kanilang thinking. Kristyano sila. Bakit? Kasi nagtitinitent na sila. Kristyano sila kasi sumusunod sila. Di sila kumakain ng dugo. Dinuguan. Kristyano sila kasi very proud sila. Umaten sila sa isang malaking church. Magandang building. Hindi po ganun ang naman ng Bible. Naging Kristyano po tayo. What matters most is not of our own selves. What matters most is the finished work of Christ. Amen po. Tapos na po ang salvation. Hindi na po natin kailangan na iligtas yung sarili natin. Meron po tayong tagapagligtas. At ngayon po na tayo ay Kristyano na, ngayon po tayo nakakilala na. Meron po akong 4 na points po ngayon na nabago bilang dating tayo. Nagbago po, no? Number 1 po sa may verse 22 po na binasa natin. Meron na po tayong new motivation. Dahil Kristyano na po tayo. Ulitin ko lang ulit. Yung mga gagawin po natin ngayon ay wala na pong part para sa ating salvation. Now, lahat na po ng gagawin natin bilang bagong tayo, wala po yung part sa salvation. Ano po? Ginagawa na natin yan out of gratitude, out of love para po sa ating Lord and Master, Jesus Christ. Number 1 po, meron na tayong new motivation. Ano po? Sabi po dito sa may verse 22, servants, obey in all things your masters according to the flesh, knowing thy service. As men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. So, so sabi po rito, meron na tayong motivation. Ano po? So, ang mga estudyante, kayo po mga students, tanongin ko nga po, dahil may bago na tayong motivation, kapag po ba nag-exam, o bakit kailangan po ng, halimbawa po, motivation natin, gusto kong mataas yung test ko. Gusto kong ma-honor dun sa klase namin. So, ang motivation po, bakit po kaya? Gusto kong imaman, bakit kaya? Gusto kong gumaling sa larangan ng ganito, bakit kaya? Ano po ang motivation natin? Dati po, ang motivation ko, gusto kong sumikat sa TikTok. Gusto kong magtrabaho dito, ng ganito work ko. So, bakit po? Ano na po ang bago nating motivation? So, before po hindi tayo nakakilala kay Christ, ang motivation po natin ay hindi po konektado sa ating Panginoon. Tama po ba? Gusto kong maging high sa exam kasi gusto ko papanakpakan ako ng mga classmates ko. Naku. Ganun. Ang
ganda ng iiwan kong record, yung grade ko, 99. Gusto kong magtrabaho na ganito kasi malaki salary ko. At malaki salary ko nun, kaya ako nun. Gusto ko Gusto ko mag-overtime. Bakit? Malaki dito natin. Gusto ko mag-work abroad. Bakit? Ano pong motivation natin? Pero, gusto ko lang po ma-klaro din po sa atin. Wala nang nakakilala po tayo. Lahat na po ng ating motivation, lahat na po ng ating gagawin. Lahat po yun, dapat po, connected po sa ating Panginoon. Gusto kong mag-hire sa isa, gusto kong ma-honor bilang Kristyano, sinagkakalog. Binigay ko talaga ng ating Diyos upang mapangaralan din siya. Hindi na po para sa sarili natin, tinitingnan natin. Hindi na lang din para sa mga magulang natin, binibigyan natin yung credit. Dahil gusto natin, sa mata rin ng mga tao, maging tayo ay liwanag, makita nila na bakit kaya itong estudyante na ito napakasipag mag-aaral? Kapag ba tinanong po kayo, bakit napakasipag mag-aaral? Ba't gusto mo? Ba't gusto mo nagre-review hanggang gabi? Kasi, ang bumatay ka ng Thailand, mga student. Kasi, meron tayong Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon na, okay, ngayon Kristyano ka na, pwede ka na. Kahit na anong gawin mo, maging lazy ka na. Hindi po doon lang hinihinto, patuloy po tayong natatransport ng Panginoon. So, dapat po, lahat ng gagawin natin ngayon, motivation po natin ngayon, lagi pong aligned, lagi connected sa ating Panginoon. Bakit gusto natin imaman? Sabi po ako dati, gusto ko magkapera, imaman dahil siyempre, masarap na pera, di ba? Makabili ng sasakyan, ito. Pero, ngayon po, gusto natin imaman kasi para sa gawain ng Panginoon. Nakakunik pa rin po, di po ba? Gusto natin imaman, bakit? Kasi gusto ko lumaki yung tithes ko eh. Mag-increase yung tithes ko. Nalulungkot na ako kapag kamali ito binibigay ko. Bakit natin gustong sumikat? Gusto ba natin sumikat? Bakit? Yumaman. Para yumaman. At bakit gusto natin yumaman? Dapat po lagi ang end goal natin puro sa Panginoon. Pag hindi na po yan sa Panginoon, kailangan po natin mag-reflect sa sarili po natin. Check po natin ang ating mga sarili. Sige po, number 2 po, po tayo sa number 2. Number 2 po, dahil bago na po tayo ngayon, meron po tayong new boss. Bago na po yung boss natin. So, tandaan niyo po na bago po tayo mag-work kay God, dapat po alam natin that we belong to God. At dahil bago na po yung boss natin, tingnan po natin yung sinabi po dito sa may verse 23, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. So, ano na po yung ginagawa natin ngayon? Para lang po ba para lang po ba tayo ay mag-please ang mga tao? Hindi na po tayo mag-pleaser ngayon, di po ba? Hindi na po. Bakit po tayo nagtatrabaho ng mabuti? Kasi nandiyan yung boss natin, yung human boss natin, tama po. Ay, napasa na ba para pag-nalit tao dito? Very good. Ganun na po ba? Students, hindi po ba tayo mag-cheat during exam? Kasi nakabantay yung ating teacher. What if umalis yung teacher? Tapos diyan lang kayo, saglit lang ako, pinatawag ako sa office. Tapos nakita mo yung mga classmates mo, nagsimula na magkopya. Anong gagawin mo? Makikisabay ba tayo doon? Tatama ba tayo sa gano'n? Hindi naman, wala naman yung teacher. Hindi naman kami nakikita eh. Hindi na po, di ba? Bakit? Alam natin, meron tayong divine boss. Tama po. Meron tayong master. Meron nakatingin na sa atin ngayon. So, hindi na po natin ginagawa yun kasi nakabantay, may tao. May tao nakatingin sa atin. So, bakit tayo nagbibigay? Hindi ko natin magbibigay na yun. Para pag nakita ko ng ang bait naman na yun ito. Hindi na po tayo yung pleaser. Ginagawa na po natin yung mga bagay ngayon. Kasi, yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin, kasi merong
merong Diyos na nakatingin sa atin 24 hours. 24 hours a day. So, what matters most is, ano pong maisingin natin, what matters most is not to please the men, but please God. Tama po, no? I-please na natin ang Panginoon. Hindi na po natin ginagawa para sa mga tao na kapagigit sa atin. Point number 3 po. Point number 3 is the new paycheck. Okay, meron na po tayong sana bigyan na meron tayong paycheck. Dito po ay maaaring sa trabaho natin, baka maaaring underpaid tayo. Ano po, maaaring sa mga estudyante, maaaring hindi mo nakuha yung tamang grade mo, nagkaroon ng injustice. Maaaring meron kang ginawa dito sa church, hindi ka na-recognize, hindi ka napansin. May kulang, tama po, no? Hindi na-satisfy. Pero, salamat, ngayon Kristyano po tayo, nakilala natin na meron tayong isang generous na boss. Kahit yung hindi, yung maliit na bagay na ginawa natin, meron po tayong reward eh. Merong reward na ibibigay sa atin ng Panginoon natin. Buti na lamang po gano'n ang Panginoon. Alam niya yung pinaghirapan natin, alam niya yung ginagawa natin. Whether nakikita niya ng maraming tao o hindi, whether may nakakita or wala, siya lamang po yung nakakakita. At alam po natin na meron tayong sufficient, tamang reward. So, ito. Point number 4 po natin is, ipanghuli po natin is the new legacy. Yung ating pong iwanan. Kung sakali po kayang halimbawa na po, mamamatay tayo, at po kayang pag-uusapan ng mga tao sa buhay. Kung sakali pong nag-aaral tayo, yung performance natin sa school, ano kaya ang sinasabi ng mga classmates natin, ng mga teachers natin? Ano po kaya yung pag-uusapan? So, ano po ang iwanan nating legacy? Ano po ang ibigay natin? Ang legacy po natin ngayon, yung naglalast eternally. So, siguro po mas maganda, halimbawa kung tayo namatay, ang pinag-uusapan po sa puro natin. Alam mo, yung taong yan, parang nakita ko yung tunay na Kristyano. Ang laki ng pinagbago ng taong yan. Dati yan, ganito yan eh. Tapos nung nakakilala sa Panginoon, lagi yung pinapanggita niya, nakwentohan ako niyan eh. Binanggit sa akin yan yung salvation, yung sinasabi niya yung salvation. Although di ko masyadong naintindihan, pero lagi ko narinig sa kanya yung si Jesus, siya ang tagapagligtas. Sa mga students, alam niyo yung estudyante na yan, dati cheater rin eh. Dati paglalagala yan eh, dati. Sige pa nga ng klase yan eh. Tapos bigla, yan, ngayon na-honor na siya, no? Bakit kaya na-honor? Mula nung na-honor yan, may napansin akong pagbabago din eh. Lagi niya may kinubanto lagi yan eh. Si Jesus. Binabanggit niya si Jesus. Nagbago yung mga sinasabi. Dati ayayin namin yan, lumabas ngayon, ayaw na. May pa raw sila, meron daw silang Bible devotion. Meron daw silang activity sa ka. Gano'n na po kaya yung narinig. Hindi po ba mas maganda kung gano'n po yung narinig sa atin? Mas masarap po yun. Kaya sasabihin na, yan, ang galing yan, talino yan. Pero kasama naman yan sa okay yung tao yan eh. Game yan. Mag-disco, gumala, game yan, G yan eh. Sana po, hindi na po tayo men-pleaser, di po ba? Kahit po sa mga magulang natin, paano natin maaakay yun? Kasi meron tayong change lives nakita po ng mga tao. At bago yung
Nagbago yung mga sinasabi natin, nagbago yung mga actions natin. Dati hindi nagpe-pray. Ngayon, nagpe-pray na bago kumain. Grabe, ang tagal pa nga. Kung isa magugulat pa nga, no? Yung mga hindi natin kapananampalataya, magugulat. Minsan dati nagpe-pray ako ganun, tagal pa mag-pray. Tagal mong mag-pray, sabi ko. Diba? Dati tutulog na lang yun eh. Cellphone lagi kaharap eh. Bago siya. Bago matulog yan, napapansin ko, igilid niya yung cellphone niya, Bible lang ang hawakan muna niya. Hindi magpapatulog sa kanya yung cellphone, but rather yung Bible. So, bago ko po tapusin itong aming devotion, may share lang po ang kwento. Meron pong isang babae na meron siyang performance na violin, mag-play siya ng violin. Tapos maraming crowd. So, tumugtog siya na napakagandang yung kanyang pyesa. Tapos pagkayari po nun, nagtayuan na lahat ng tao. Nagpapalakpakan, nagsisigawan. Kasi maya po, nilapitan siya ng isang, yung MC natin ko na napakahusay mo, napakagaling mo. Tapos umiyak po siya. Sabi, bakit ka umiyak? Napakaraming tumanong ko, sabi niya, bakit ka malungkot, bakit ka umiyak? Napakaraming tao lahat doon tumatayo, oh. Sabi niya, yan yung teacher ko. So, dito po, nung pinanood ko po yan, natouch nga po, sabi ko, oo nga na, kahit lahat pala ng tao, tuwan-tuwa na sa'yo, pero alam natin na hindi natuwa yung Panginoon. Bali, wala. Hindi po tayo dapat maging masaya doon. Dapat po maging po tayo doon. Kasi yung teacher natin, yung master natin, ay hindi siya na-please. So, lagi po natin tatandaan, ang no po sa Bible, isa na wala po tayong justification doon. Kahit na ano pa pong palusot natin doon, ay hindi po pwede sa teacher po natin. So, yun lang po. Thank you very much. Amen. 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 Amen po ba? Amen. Busog na po. Okay, hindi bang busog? Marami pa po tayong pagsasalusulan mamaya. May preaching pa, meron mga devotions, and fellowship. At this moment po ay tawagin po natin ang dalawang father po natin. Si Brother Fernan and Brother Labju. Dito po sa harapan. At kayo po ay papangunahin po kami sa prayer. General prayer lang po. Dito po. Dito po tayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Diyos ang sa langit, aming Diyos, pangyarihan sa lahat. Panangluto ng pangyarihan ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon, sa biyaya, kalakasan, sa kung pagkising Panginoon. Tunay po na kayo po ang gumawa ang kumilos, ang mga buhay bumangon sa umagang ito. Upang ito po ay naging magpuluhan at may pagpupuri. Salamat sa inyong madakilaan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Kami ay naparinig ng salita. Buwan po sa aming kapatid, speaker, Brother Rocky. Nawa po ang mga aral na ito, ang mga salita mo ay aming pong lubos na naunawaan. At nagamit po namin, Panginoon, bilang gabay sa pang-araw-araw na itong buhay. Bilang kayo ay aming kinikilalang Diyos, aming tagapagligtas, ang inyong sakripisyo na ginawa sa krus. Bilang kapalit po, bayad ng aming kaligtasan, hindi namin kailangan pagkilaban, Panginoon. Kayo po ang kumilos upang kami po ay maligtas, Panginoon. Nawa ito na namin naunawaan ang tunay na aral ng kaligtasan na hindi namin makukuha sa magitan ng umiling gawa, Panginoon. Hindi ang tunay na pananampalataya ang pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoong tagapagligtas. Kayo po ang patuloy mo mga Panginoon sa mga nalalabi pang mga oras sa aming pagkasama-sama, sa aming pong
pag-aaral pa ng ibang salita, Panginoon. Kayo po ang manguna, pagbabayan kami sa aming kalalitaan, kayo po ang magbigay sa amin ng kaunawaan ng mga bagay po na dapat po namin natutunan at kung gaano po kahalaga ang bagay nito, ang activity nito na aming sinasagawa ngayon. Napakapalad po namin, Panginoon, dahil ang mga pasalubog nito kung saan ay napakasarap po ng simoy ng hangin. Tamang-tama po ito sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Tamang bagay po ang klima, Panginoon, hindi po tulad ng aming klima sa Malaysia. Tamang-tama po ang tema, Panginoon. Salamat po sa provision, Panginoon. Salamat po sa mga mapagbigay na kamay, Panginoon. Kung kami ay makarating dito at maitapos ang activity ito na ito, Panginoon, para sa inyong kapurihan, para sa inyong katapatan. Muli po ang aming salamat ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus ng Panginoon. Mark, isama yung biyahe na susunod. Kasi nanay ni Denmark nasa hospital. Maraming pumuli tayo. Hindi po ating mga kapamuli. Aming nakilang Diyos, salamat po, Lord, sa bagang ito, Panginoon, sa patuloy na pagpapala ng lakas, oras, buhay, at usugo. Salamat sa mensahe, Panginoon, na namin narinig, Panginoon. Yung po kami, Lord, na patuloy na maghihamon sa aming mga aral na tinuro mo at pinangusap mo sa bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord, na tulungan po kami na magtiwala at managpalataya, Panginoon. Ikaw ang aming puri na kapagligtas, wala nang iba, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa patuloy na binibigay sa amin sa araw-araw. Ang ituman po, Panginoon, ay mag-isahin ang aming mga pagkukulang, Lord. Inisinin po aming puso at isipan po. Yung patuloy na muna, para ipagkakit sa bawat isa. Yung patuloy po, Lord, ang biyahe ni Brother Rapi at kanyang pamilya, Panginoon. Kung nakatay po sila ng ligtas, maalis na po sila sa maging. Ang nanay po ng aming driver, Panginoon, ay hindi po kanyang sakit. At patuloy na, Lord, na wala kami kalamdaman. At sa aming pagkain, Lord, na kasunod sa lugar, kayo po, bless. At bigyan ng kalakalan na. Isama ko lang namin sa